Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, May 11, 2026, Monday. Patuloy pa din nananatili sa paligid ng bansa si Bagyong Kaloy na humina na, pero may sumusunod dito na posible ding ma-develop bilang isang bagyo. Alamin natin ang long range forecast dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang sentro ng Tropical Depression Kaloy o Hagupit ay tinatayang nasa layong 570 kilometers sa silangan ng Surigao City, Surigao del Norte o 530 kilometers sa silangan ng Guian, Eastern Samar. Ang maximum sustained winds nito ay 45 kilometers per hour malapit sa sentro at ang bugso ay pwedeng umabot hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Mahalaga ring tandaan na ang malalakas na hangin ay umaabot hanggang 250 kilometers mula sa sentro. Kaya kahit hindi kayo direktang malapit sa sentro, pwedeng maramdaman ang epekto ng hangin at panakanakang ulan sa malawak na saklaw sa silangang bahagi. Dahil nasa ilalim pa rin tayo ng easterlies, ang pangkalatang pattern ng panahon ay pabago-bago. May mga oras na bahagyang maaliwalas, tapos unti-unting kakapalang ulap at pwedeng sumunod ang rain showers o thunderstorm sa ilang lugar. Pero sa ngayon, ang mas mahalagang bahagi ng forecast ay yung mga lugar na direktang naaapektuhan ng trough o buntot ni Tropical Depression Kaloy. Dahil doon mas tumataas ang tsansa ng mas madalas at mas makapal na ulap-ulan. Para sa Eastern Samar at Dinagat Island, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rain sa thunderstorm. Ang pangunahing dahilan nito ay ang trough ni Tropical Depression Kaloy. Ibig sabihin, pabalik-balik ang ulan sa maghapon at may mga pagkakataon na lalakas ang buhos sa maikling oras dahil sa thunderstorm. Sa ganitong setup, ang pagulan ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, kaya posible ang flash floods at landslides, lalo na sa mga mababang lugar na mabilis mag-ipon ng tubig at sa mga bahaging may dalisdis kung saan mas madaling lumambot ang lupa kapag tuloy-tuloy ang basa. Sa Eastern Samar, natural na mas ramdam ang pagdaan ng mga ulap-ulan dahil mas nakaharap ito sa direksyon ng daloy ng hangin at moisture, kaya mas madalas na mabigat ang ulap at mas mabilis dumilim ang langit kapag papasok ang thunderstorm burst. Sa Dinagat Island, dahil mas exposed din sa karagatan, pwedeng magkaroon ng panandaliang mas malakas na buhos at sa pagitan nito ay maaaring humina o tumila. Bago muling bumalik ang ulan, depende sa galaw ng trough. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang pangunahing dahilan nito ay ang easterlies. Hindi ito sabay-sabay uulan sa lahat ng lugar, pwedeng mainit o maliwanag sa isang area, pero sa katabing lugar ay biglang kakapalang ulap at susunod ang ulan sa maikling oras. May mga pagkakataon na may kasamang kulog at kidlat, lalo na kapag naging aktibo ang thunderstorm cell sa mismong paligid. At kapag ang thunderstorm ay naging severe, posible ang flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na mababa at madaling bahain, at sa mga lugar na may matatarik na bahagi na pwedeng magkaroon ng pagguho kapag nababad sa ulan. Sa Metro Manila, ang ganitong ulan ay kadalasang biglaan, kaya mabilis magbago ang kondisyon ng kalsada at visibility. Sa iba pang probinsya, ganun din ang pattern. May ilang bayan na mababasa, may ilang bayan na halos wala. Pero pwedeng mag-ibang sitwasyon sa loob ng maikling oras kapag nagtipo ng ulap. Ngayon, pag-usapan natin ang 24-hour sea condition outlook dahil dito mas ramdam ang epekto lalo na sa mga baybayin at sa mga biyaheng dagat. Sa loob ng susunod na 24 na oras, inaasahan ng up to moderate seas sa ilang coastal waters at ang taas ng alon ay maaaring umabot hanggang 2 meters sa mga susunod na seaboards. Kabilang dito ang seaboards ng Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte at Northern Ilocos Sur, pati Aurora at Camarines Norte. Kasama rin ang seaboards ng Northern Samar, Eastern Samar at Surigao del Sur. Kabilang din ang Western seaboards ng Pangasinan at ang Northern seaboards ng Camarines Sur. Kasama pa dito ang Northern at Eastern seaboards ng Quezon, kabilang ang Polillo Island pati Catanduanes. Kasama rin ang Eastern seaboards ng Albay at Sorsogon at ang Eastern seaboards ng Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao, Bocas Grande Island at Davao Oriental. Sa mga baybaying ito, mas kapansin-pansin ang pag-alon dahil exposed sa daloy ng hangin at swell, kaya mas magalawang dagat kumpara sa mga mas sheltered na bahagi. Dahil umaabot sa around 2 meters ang alon sa ilang seaboards, binibigyan ng paalala ang mga mariner ng motorbangka at mga kaparehong laki ng sasakyang pandagat na mag-ingat at magsagawa ng precautionary measures kapag lalabas sa dagat. At kung maaari ay iwasan ang pag-navigate sa ganitong kondisyon, sa ganitong sea state,
Ang pinakahamon ay yung alon na pwedeng dumating ng sunod-sunod, lalo na sa mga baybaying direktang nakaharap sa bukas na karagatan. Kapag sinabayan pa ito ng mga panakanakang ulan at hangin, mas nagiging mahirap ang paglalayag para sa maliliit na bangka. Ngayon, balik tayo sa track at intensity outlook ni Tropical Depression Kaloy. Ayon sa forecast, magpapatuloy itong kumilos west-northwestward sa susunod na 12 hours at mananatili sa ibabaw ng Philippine Sea, malayo sa mismong Philippine landmass. Ang mas mahalagang bahagi ng outlook ay ang inaasahang paghina. Ang weather disturbance na ito ay forecast na magpapatuloy pang humina at magiging remnant low ngayong araw, May 11. Ibig sabihin mula sa kasalukuyang status na tropical depression, posibleng bumaba pang organization nito habang tumatagal. Kaya ang trend ay weakening sa loob ng araw. Kahit ganito ang forecast, ang trough nito ay pwede pa ring magdala ng ulan sa mga lugar na nasa ilalim ng mas aktibong ulap-ulan, lalo na sa silangang bahagi kung saan mas nakaset ang moisture at mas mabilis mabuo ang thunderstorm. Ngayon, silipin din natin ang long-range forecast tungkol sa LPA na kasunod na binabantayan sa silangan. Base sa pinakabagong impormasyon, kung sisilipin ang track ng ilang weather models, makikita ang kasunod na bagyo mula sa current LPA na nasa silangan ng bansa. Pinapakita sa mga model run na maaari itong maging bagyo at may banta na lumapit o maglandfall sa Southern Luzon o sa Visayas area. Mahalagang linawin na malayo pa ito at marami pang pwedeng magbago sa forecast. Pero hindi rin ito dapat baliwalain dahil may signal na pwedeng magkaroon ng development depende sa magiging kondisyon ng paligid sa mga susunod na araw. Sa ganitong stage, normal na may mga model na mas malapit ang ruta at may mga model na mas lilihis. Kaya ang tamang pananaw ay monitoring habang lumilinaw ang susunod na update. Kung pagbabatayan ng kasalukuyang larawan, dalawa ang sabay na umiiral sa panahon natin. Una, ang easterlies na nagdadala ng pabago-bagong ulap at isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. Pangalawa, ang trough ni Tropical Depression Kaloy na mas direktang nagdadala ng maulap na may scattered rains at thunderstorm sa Eastern Samar at Dinagat Island. Sa dagat, may mga seaboards na umaabot sa up to moderate seas na may alon na pwedeng umabot sa 2 meters, lalo na sa mga baybaying nakaharap sa silangan at hilaga. Kabilang ang Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Northern Ilocos Sur, Aurora, Camarines Norte, Northern Samar, Eastern Samar, Surigao del Sur, Pangasinan Western Seaboards, Camarines Sur, Northern Seaboards, Quezon, kabilang ang Polillo Island, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Dinagat Island, Siargao, Bocas Grande Island at Davao Oriental. Sa track at intensity outlook, magpapatuloy si Kaloy sa west-northwestward. Sa susunod na 12 hours, mananatili sa Philippine Sea. Inaasahang magiging remnant low ngayong araw, May 11. At sa long range, may current LPA sa silangan na sa ilang model run ay pinapakitang pwedeng maging bagyo at lumapit o maglandfall sa Southern Luzon o Visayas. Kaya tuloy ang pagbabantay sa mga susunod na updates. Manatiling nakatutok dito sa ating channel at mag-ingat po tayong lahat.